everyone. Magandang araw, magandang gabi, magandang, ano bang tanghali sa inyong lahat, hindi ko alam. Pero hello po, welcome back sa aking, podcast. Eto chika ko Okay, sige, ito yung chika ko. Ito na ang chika ko. Ito na ang chika! Ito na ang chika ko. Ito na ang chika ko. Napapansin niyo po may bago po tayong mic. Ayan, kasi alam niyo naman na kailangan natin ng improvement every episode. Wow, hindi naman every episode, pero alam niyo 'yun, kailangan palagi tayong may improvement sa podcast natin. Siyempre, ang importante lang naman talaga ay yung magsimula ka. Kaya ayun, sabi ko talaga sa sarili ko na, kailangan ko na talaga magsimula ng podcast kasi darating ang araw, susunod-sunod na din naman yung improvement ng podcast ko. So ayun, medyo mina-manifest ko na lang din na magkakaroon ako ng magandang mic, ganyan-ganyan eksena. Pero anyway, ang daldal ko agad, dami ko agad sinasabi. Gusto ko lang pong sabihin sa inyong lahat na nag-top 5 trending po ang podcast natin na ito na ang chika ko. Grabe, top 5 Philippines. Wow! Alam niyo ba, sobrang saya ko guys kasi parang medyo naiiyak-iyak ako nung nakaraan na nalaman ko na nag-top 5 ako. Actually, top 11 pa nga lang yung una kong kita, eh. Grabe kayo! Sobrang sobrang wala, nagpapasalamat ako sa lahat ng nagsu-support sa akin, lalo na yung gustong-gusto niyong pakinggan yung pagiging madaldal ko. Wala lang, sobrang I feel honored. Anyway, and also nag-number 88 din po pala tayo sa top podcast. Wow, grabe. Ang dami noon out of all na nagpa-podcast po sa Pilipinas, 'di ba, pang 88. Grabe, hindi ako makapaniwala na nangyayari 'to ngayon sa buhay ko. Sobrang nagte-thank you lang po talaga ako sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. Pero anyway, ayan na nga, napakadaldal na. Ang dami-dami ng sinasabi, no? So mag-proceed na po tayo sa 10 secret natin ngayong araw na 'to or gabi. Or kung pampatulog niyo man ito, sleep well sa'yo. Okay, magsimula na tayo sa ating secret. Ang ating first secret for today's podcast ay si Papa ang matatawag mong chick boy. Kahit sila pa ni Mama. Ngayon, fast forward, nahuli ni Mama na may kabit si Papa. Kasi may pamilyang tumawag sa cellphone ni Papa. Parang pamilyar, may pamilyar na tumawag sa cellphone ni Papa. Pagsagot ni Mama, pinsan niya tapos nakahubad. Ay, ngayon hiwalay na po sila. Ay, buti naman te. Ang lala ng pinsan niya. Totoo ba yun? Anyway, next secret. Nakipag-car fun ako sa Tagaytay while Tagaytay, oh. Bulal yarn. Nakipag-car fun ako sa Tagaytay while may dalaw ako. Okay. May jowa ako na 22 years old. Ako ay 60 Ako ay 16 years old. Mahal namin ang isa't isa at wala namang nangyayari sa amin dahil marespeto at maalaga siya sa akin. Hindi niya ginagawa sa akin ang kung ano-anong kabastusan ang ginagawa ng ibang mga lalaki. Okay. Okay, ang masasabi ko lang ay pick your age. Next, pick your age. Hindi kasi minor ka pa kasi, oo. Anyway, ayun na nga, proceed na tayo sa next. Hello ate, ang secret ko for today is wolowo ako and hindi ko pa nasasabi sa parents ko. Kasi baka magalit sila. Pa-shout out po doon sa asawa ko. Kalista, di niya tunay na pangalan kasi role play world name niya lang po yan. Role play world? Iba kasi yung, ano ba yun? May iba kasi akong alam sa role play. Ika. If you know, you know. Hindi, I mean, iba kasi yung alam ko sa meron palang gano'n 'no, pero alam niyo nung nalaman ko yung role-playing world na 'yan, sa live ko lang din siya nalaman ta's meron pala talagang gano'n 'te. So wala, na ano lang ako, na-shock lang ako kasi, okey panibagong, aral sa akin. Aral talaga. Anyway, next, hindi ko alam if hiwalay na ba yung mom ko and stepfather ko. Pero I caught my mom cheating with her ex-boyfriend na pamilyado na rin. Oh, ew. Anyway, next chika. Nahuli ko ate ko na nagsishinger. Uy, uy, uy. Hoy, may mga
mga minor pala akong mga listeners at may mga minor akong viewers. Proceed. Ulit. Nahuli ko ang ate ko na nagshi-shinger nung nagshi-share pa kami ng kwarto. Grabe, nangangamoy pa. Diyos ko po. Ay, Diyos ko po. Anyway, nung 5 years old ako, mahilig ako magsilip-silip sa gilid-gilid, lalo na kapag pinto. Isang araw, nakita ko si Papa pumasok sa CR, tapos sumunod si Mama ko. Na-curious ako, kaya tinignan ko kung anong nangyayari. Nagulat ako at nakita ko si Mama na nakaupo kay Papa. Ikaw ba kay Lamera ka? Okay, next. Normal yan sa mga magulang na gawin talaga nila yan, ha? Pero, alam niyo yun, parang kung kapag anak ka, tapos nakita mo yun, parang hindi mo talaga alam kung ano i-react mo kasi parang, huy, tigil niyo yan, bakit cringe siya? Tapos parang at the same time, nakakadiri kasi magulang mo yun eh. Pero, gets mo din naman. Basta ganun, ewan ko, libra ako, iintindihin nyo na lang. Okay, next. Nabibisit ako sa pastor sa isang church, which is pastor ng family ng boyfriend ko. Ooh. Isa akong lalaki na na-inlove sa sakristan. 2 beses. Ooh. Sobrang hate ko yung tita ko, yung mga tita kong mapang-ape. Siyempre kailangan i-hate talaga yung mga ganyan. Tapos ano, pakita mo sa kanila na sobrang yaman mo na sa future para naman mapamukha mo sa kanila na, "Ay, hindi niyo ako kailangan api-apihin. Kayo ang aapi-apihin ko." Hindi, hindi. Hindi gano'n. Hindi gano'n ang bawi. Dapat kalmado lang ang bawi, okay. Anyway, ayun po ang ating 10 secret for today's podcast. Siyempre, ano pa bang gagawin natin sa susunod? Chichika na tayo guys, zoom na resume. Oo. Magkikwento na po tayo, chichikahin ko na po kayo dahil wala na tayong magagawa dito. Ito na yun eh, ito na yung ating program eh. Tuloy-tuloy na natin to, di ba? Alam ko naman ito yung gusto nyo yung sunod-sunod eh. So anyway, nasulat ko na ito. Oh, actually hindi ko pala siya nasulat dahil na-type ko pala siya. Wow, merong tablet. Hindi na siya grabe, kitang-kita yung improvement, hindi na siya nakapapel, grabe, oo. Naka-tablet na siyang magbasa, grabe. Unti-unti talagang, kita mong, nag-i-improve. So, siyempre masaya ako na nag-i-improve din naman ako para sa inyo. Siyempre para sa inyo lahat 'to, kailangan maganda yung quality, dapat, maganda din yung pinagbabasahan ko para naman hindi ako mukhang kawawa, alam mo. Pero ayun nga, ano ba 'to, ang daming daldal, ang daming chika-chika. Simulan na natin yung ating first chika for today's podcast, 'di ba? Okey, okey ito na. Medyo reviewin ko lang ng konti. Ikaw na una lang okey. Okey, alam ko na po kung paano ko siya ikukuwento. Makinig na kayong lahat, nabasa ko na 'to, na-review ko na din, na-type ko pa para hindi ko makakalimutan. Kaya naman ito na, ang chika ko. So this chika is from Ika. So nung pandemic kasi, itong si Ika mahilig daw silang pumunta sa kubo ng lola niya. So one time, pumunta sila dun ng parents niya, tapos may friend din siya dun. So habang nandun daw sila sa kubo, ganyan-ganyan, kalmado lang, na-bored sila. Siyempre mga bagets pa eh, na-bored daw sila. So pumunta daw muna sila doon sa katabing bahay ng kubo. Sobrang lapit lang naman daw. Pero alam mo, bukirin kasi yung bahay eh. So maraming puno, tapos meron ding parang ilog, ganyan. So ngayon, na-bored sila, pumunta daw muna sila dun sa bahay ng kaibigan niya since malapit lang at nanood daw muna sila ng cartoons. So habang nanonood daw sila ng cartoons, ito na nga, sumama daw ang tiyan nito ni Ika. So pasintabi po sa mga kumakain diyan dahil medyo dahil ayun nga po pala, pasensya na po, hindi ko kayo nasabihan agad pero, kadiri po ang ating, ichichika or about sa EAT po ito. So itigil ang mga kinakain or kung hindi man kayo kumakain at may balak kayong kumain, 'wag muna. Pero kung kaya niyo naman pong tiisin, go lang. So anyway, ayun na nga, sumama daw ang pakiramdam niya. Eh,
Ewan ko kung anong meron sa kanila at hindi niya sinubukang mag-CR. Pumunta daw sila dun sa gilid ng bahay kung saan may mga, tawag dito, may mga sanga-sanga. Tapos, dun daw sa may mga sanga-sanga na yon, may daluyan daw dun ng tubig papunta sa ilog. Parang ganon. So ngayon, dun na daw siya nagdumi. So sabi daw nung friend niya, wag ka dyan sa sanga na yan. Doon ka sa kabila tumae. Do'n ka sa kabila kasi baka mamaya may tao. Sabi naman daw niya, "Hindi ko na talaga kaya, dito na lang ako." Gano'n-gano'n daw siya. So habang nandun daw siya, naka-ready na siya, nakaupo na siya, ganyan na siya. Ah, so ayun, nakatuwad na siya at dumudumi na siya. Maya-maya daw may narinig daw siyang kaluskos at may mga nagtatawanan. Nagulat siya kasi hindi pa siya tapos tumain. Nandun at dun pa siya, naka-ready pa siya, nakatuwad pa siya, eh. So tapos, bigla daw may dalawang bata na tumatawa at meron daw papalapit sa kanya na matandang babae. Sabi daw sabi daw nung matandang babae, "Ay, kaya naman pala may lumulutang na tae dun sa nilalabahan namin." Kaya kaya naman pala may lumulutang. Sorry, tawan-tawa kasi talaga ako. Kaya pala may lumulutang daw na tae dun sa may ilog kasi naglalaba daw sila dun. Nakita nila may dumudumi pala dun sa may sanga-sanga. So napunta dun sa nilalaban nila yung dumi nito ni Ika. So siyempre si Ika nahiya siya at saka parang gusto niya ng maiyak. Sabi na lang daw nung matanda, "Ay, sige, hayaan mo na. Patapusin na lang natin." Nakakahiya naman. So ayun, pinatapos na lang daw siya nung matanda na umebak doon at hinayaan na lang daw madaloy ng tubig yung ebak niya para makapaglaban na daw sila. Uy, grabe, pasabog. Thank you so much, Ika, sa sa first chika natin na talaga namang sobrang, sobrang na good vibes ako. Yun lang ang masasabi ko. Okay, mag-proceed na po tayo sa ating next na chika. So, next chika po natin, nabasa ko na ito, ichi-chika ko na sa inyo, na-review ko na din, kaya naman ito na ang chika ko. So, this chika is from Chururut po. So, nung 12 years old kasi itong si Chururut, may pagka, talaga siya, masculine, kahit babae siya. So, siya, tomboyan ang atake niya, ganyan. Tapos, so syempre, since medyo may pagka-masculine nga siya, ayaw niya magsuot ng dress, ayaw niya mag-shorts, gusto niya mga maluluwag na t-shirts, maluluwag na mga shorts, maluluwag na mga pants, yung mga sinusuot niya. Since ang atake niya nga ay may pagka-tomboy-tomboy. So ngayon, nagulat daw siya kasi yung nanay niya daw, bigla daw siyang isinali sa isang pageant. Ayan ang habang sinasabi ko. Alam mo yung nanay mo na talaga na kapag 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 gusto nilang gawin mo, kailangan gawin mo kasi 'pag hindi mo 'yan ginawa, kurot kukurutin ka. Talaga naman parang pupunta kayo ng SM tapos, "Tumayo ka diyan, tumayo ka diyan. Katabi mo si Santa Claus, bilisan mo tumabi ka diyan. Okay, smile. 1, 2, 3." Ta's ikaw, 'di mo alam kung anong 'di mo alam ire-react mo kasi kahit ayaw mong gawin, napipilitan kang gawin kasi gustong gawin ng nanay mo para sa'yo. So, siyempre ayun na nga. Sabi ng nanay niya, "Oh, sinali kita sa pageant, bukas na 'yon." Nagulat daw siya kasi, "Ay, bukas agad?" Eh, 'di man lang ako nakapag-ready, hindi ko man lang talaga alam na bukas talaga 'yun agad. So, siyempre sabi niya, ayoko sumali diyan sa pageant na 'yan, ba't ako sasali diyan?" Siyempre yung nanay niya naman ay, "Sumali ka diyan." Takot, nakakatakot, eh. "Sinasabi ko sa'yo, sumali ka. Ayoko ng pipilitin ka pa. Sumali ka, nilista na kita, bukas na 'yon. 'Wag mo akong ipapahiya." Ganyan yung nanay niya, galit na galit. Siyempre siya naman daw kahit ayaw na ayaw niya, wala siyang nagawa kasi mama niya 'yun, eh. So ayun, pumunta daw siya doon sa pageant. Tapos yung mama niya daw yung nag-makeup daw sa kanya. So may sinuot daw siya na pang girly-girly daw talaga ang suot niya. Tapos pilit na pilit daw talaga yung nanay niya na make-upan, make-upan, make-upan. Habang mini-make-upan daw siya, bigla daw tinawag yung pangalan niya. Chururut, chururut, chururut. Nagulat daw siya kasi hindi pa tapos.
Hindi pa tapos, alam niya hindi pa siya tapos make-upan, tumayo na siya agad at hinatak na siya ng nanay niya at binato na dun sa stage. At ayun, binato na dun siya sa stage, parang siya naman daw, "Dahil gusto 'to ni mama, sige, rarampa na ako." Papak, 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 pak, 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 papak, papak, pak, ay rampa daw siya. Tapos talagang fineel niya daw yung music, fineel niya daw yung pagrampa niya at ayun, nakuha niya daw ang hindi first place, hindi siya nag-title, nag-5th place daw siya. Masayang-masaya naman daw yung nanay niya kasi nag-5th place naman daw siya at parang siya nabuksan niya yung ano niya, yung parang confidence sa sarili niya. So, feeling ko yun yung mga gusto ng magulang natin, eh, 'no, yung parang ipipilit nila tayo sa mga natalsik yung laway ko, teka ibalik ko, ha. Ayan. Yung parang yung mga magulang natin, parang kahit ipilit nila tayo sa mga bagay na ayaw natin, parang after natin magawa yung mga bagay na yun, mare-realize din natin na, "Ay, kaya ko pala yun ginawa kasi parang, may made-develop pala akong skills. Hindi lang pala siya yung may gusto o talaga namang gusto mo talaga ikaw na lang dito, ikaw mag-pageant." Parang ayun, parang dine-develop yung skills natin, ganyan. Kasi sa pagkakatanda ko talaga 'no, halos lahat nung bata ako, halos lahat talaga pina-try sa'kin talaga ng magulang ko, "Oh, ikaw mag-ballet ka." 'Di ballet-ballet kami dun. So, parang baley-baley kami, baley-baley talaga, baley ang aking paa talaga pagpunta ko dun kasi yung mga kasama ko dun sa baley, yung paa nila inilalagay nila dito, akala mo Kim Chiu talaga, yung ginaganon talaga nila yung paa nila. Ate ko sabi ko, ano 'yan, bakit ganyan? Ayoko dito, ma'am." So ayun, ayoko talaga dun sa baley-baley na yun. Pero that time kasi nung tinry kong mag-ballet, nagta-taekwondo na ako at mas nagustuhan ko yung taekwondo. So parang pinag-swimming din kami ng nanay ko, ganyan. So parang ang daming activities na pinagawa talaga sa'min nung mga bata kami. At ayun, mas nagustuhan ko yung taekwondo kaya napamahal ako sa taekwondo before. So feeling ko ganun yung mga magulang talaga natin 'no. May iba talagang parents na uudyok ka talaga sa mga bagay na alam nila na parang makakabuti din naman sa'yo, kasi alam mong may mare-realize ka din. So ayun, naging confident naman siya sa pagsali niya ng pageant, tapos naging maganda din naman yung kinalabasan dahil nag-5th place na siya 'no, not bad. O kasi 5 lang silang naglaban hindi. Hindi naman, madami naman siguro sila. Hindi ko lang alam kung ilan sila, pero natuwa daw siya kasi umabot siya ng 5th place, oh, 'di ba? Top 5, oh, parang ako lang sa Spotify, top 5 trending. Talaga namang pinasok pa 'no? Okay, anyway, mag-proceed na po tayo sa ating next na chika. Ito, sobrang nakaka-relate 'tong next na chika na 'to kasi kasi nangyari na din 'to sa akin kaya naman ito ng chika ko, nabasa ko na 'to at medyo mabilis lang po itong chika na 'to ha. So ito na, simulan na po natin. Ito na ang chika ko. So ito kasing si Chururut, wala siyang sined na pangalan sa atin, tawagin natin siyang si Chururut. Pinagsaing daw siya ng mama niya kasi nag-grocery daw yung mama niya at yung mga kapatid niya sa Landers. Ay, mayaman sila, grabe, Landers talaga sila nag-ano, grocery. So siya naman daw, hinugasan niya na daw yung saingan, yung rice cooker, tapos nagsaing na daw siya. So sinaksak niya na at natulog na siya. Habang natutulog siya, ang sarap-sarap daw ng tulog niya, may narinig daw siya biglang sumisigaw. Bakit walang kanin? Sinabi ko 'di ba magsaing ka? Galit na galit daw yung nanay niya, parang naging dragon daw, talaga namang purut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 . Siya naman daw parang, "Ma, ano ba 'yun?" Uy, ganda. So siya naman nagising siya, parang, "Bakit ba, ma? Ano ba yung inaano mo diyan? Nagsaing na nga ako." "Nagsaing ka? Halika dito, ipapakita ko sa'yo." 'Di ba gano'n yung mga magulang kasi, "Halika dito, halika dito. Ano 'yan?" Sabi ko, "Bakit?" "Oh, ayan luto na pala, cook na." "Hindi mo ibinaba yung rice cooker. Gutom na kaming mga kapatid mo. Gusto na namin ng kanin." Ang OA na nun, hindi talaga yun yung nangyari. Pero alam niyo kung i-imaginin mo siya parang, gutom na kami. Dami naming ginrocery, nag-grocery na kami ng mga gusto mo, mga nagpabili ka pa ng kung ano-ano. Kanin lang, kanin lang. Sino tinitignan ko dun? Kanin lang ang kailangan namin. Ano? Di mo man lang inayos yung pagsaing mo? Galit na galit daw talaga si mother niya. Ayun, pinagalitan daw talaga siya ng malala at hindi niya na daw inulit yon. So, every time magsasaing,
Excuse me po? So, every time na magsasaing daw itong si Chirurut, imi-make sure niya daw na ibinaba niya na yung rice cooker, yung pindutan sa rice cooker. Ayun. So, ayun po. So, medyo nakaka-relate ako dun kaya napili ko din siya kasi nangyari na talaga yun sa akin yan. Tuwing grabe, galit na galit talaga yung nanay ko. Akala mo talaga ako na ang may ginawang pinakamali sa mundo eh. So anyway, mag-proceed na po tayo sa ating next na chika. Ang ating next na chika po ay tungkol ulit kay Chururut. So ito na nga, nabasa ko na ito. Ichichika ko na sa inyo, kaya naman po makinig na kayo dahil ito na ang chika ko. So, nangyari daw ito kay Chururut nung mga 8 or 9 years old siya. Do'n daw kasi sa bahay ng lola nila, do'n daw siya nakatira. Tapos 3 pamilya daw yung nakatira doon sa may, bahay ng lola niya since malaki naman daw yung bahay ng lola niya. So, may kanya-kanya din daw silang kwarto. So, gano'n, mayaman ang kanyang lola. So, ngayon may tita daw siya na, kakapakasal lang. So, since kakapakasal lang daw ng kanyang tita, yung, napangasawa daw ng tita niya, eh, taga-ibang lugar, parang taga Rizal, ganyan. Alam niyo napaka-OA nung taga-ibang lugar. Akala ko talaga taga-ibang bansa, akala ko talaga galing ng Switzerland o AFAM, ganyan. Gulat ako, taga Rizal. Manila lang, ano lang din pala, dito lang din pala sa Luzon, Pilipinas lang din pala. Akala ko talaga yung tita ko kasi, yung mahabang binabasa ko yung chika, no? Yung tita ko kasi nakapangasawa ng taga-ibang lugar. Taga Rizal. Ine-expect ko na, ay grabe AFAM. Hindi, taga Rizal pala. Anyway, ayun na nga. So, bagong kasal. Meron daw silang sariling kwarto. Yung kwarto kasi nito ni Chururut ay sa taas. At ang kwarto naman daw ng tita niya at nung asawa ng tita niya ay sa baba. So, matutulog na daw sila, ganyan. Sakto nauuhaw daw itong si Chururut. Hindi niya daw mapigilan talaga, as in uhaw na uhaw daw talaga siya at gusto niyang uminom ng tubig. Wala naman daw siyang naimbak na tubig sa kanyang kwarto, kaya naman bumaba siya para uminom ng tubig. So, syempre tulog na ang mga tao-tao, ganyan. So, pagbaba daw nito ni tumaas na yung paa ko. So, pagbaba daw nito ni Chururut, ay, dali-dali daw siyang pumunta sa may bandang kusina. Kaso bago siya umabot dun sa may bandang kusina, nakita niya daw na yung kwarto daw ng tita niya ay may konting nakaawang na sa pinto. Tapos nasilip niya daw. Pagkasilip niya daw, nakita niya daw yung tita niya na tumitirik yung mata. So nung una medyo nagulat siya kasi, "Hala, ano nga nangyari kay tita? Bakit gano'n yung mata niya?" Yun, ano yun, ba't gano'n? So hanggang sa nalaman niya na kung anong ginagawa nila. So ngayon, habang palakad daw siya, napukpok niya daw yung frame. So biglang may tumunog na malakas kasi siya ang may gawa. Napatigil daw ang pagtirik ang pagtirik ng mata ng kanyang tita. Kaya naman daw, bigla daw lumabas yung kanyang tito na syempre tito na kasi napangasawa na ng kanyang tita eh. Bigla daw siyang nag-crouch at dumapa at biglang gumapang daw ng sobrang bilis papunta sa kusina at nagtago sa at nagtago daw siya doon sa ilalim ng lamesa. So isipin nyo, sobrang bilis ng pangyayari. Pagkatunog, ganun yung tunog. Pagkatunog, bag. Ganun yung tunog. So biglang tumunog siya, 'di ba? May frame, bag. So syempre, tumigil ang pagtirik, nagis na naloka si Tito. Tumayo si Tito at biglang siya naman, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Ayun daw, tapos daw, sobrang kinakabahan daw siya, parang nanlalamig daw siya kasi baka mamaya makita, makita daw siya. So ngayon, nung wala na daw napansin yung kanyang tito, pumasok na daw ulit sa kwarto at isinara na yung pinto. So ngayon sobrang kaba siya kasi baka mamaya lumabas na naman si tito niya. So medyo napuyat daw siya nung mga yung mga panahon na yon, napuyat daw siya kasi ano ba naman 'tong mga 'to, gusto ko lang naman uminom ng tubig. Pero successful, nakainom naman daw siya ng tubig, oo. Grabe yun ha, oo. Para siyang ano, grabe yung challenge, oo, grabe yung challenge. Yung kailangan 'pag alis mo dun, oo, pagkatapos nung aberya na ginawa mo kasi tumunog yung frame, kailangan mong umakyat sa taas ng hindi nagme-make ng sound.
Ang arte nung nagme-make ng sound, kala mo talaga. So ayun daw yung ginawa niya, medyo napuyat daw siya kasi hindi niya daw alam sobrang bagal niyang kumilos para walang tumunog at para hindi sila magulo. Nakakahiya naman po, eh, bahay kasi ni lola 'to, eh. Gano'n ang eksena nito ni Chururut. But anyway, nabasa ko na ito. Na-type ko na din. Ichichika ko na sa inyo, kaya naman makinig na kayong lahat dahil ito na. Sa mga hindi nagsabi ng ito na, ang chika ko, wala, wala, wag na. Wag na lang nating ituloy to. Okay. So this chika is from Monique. So medyo may pagkilig-kilig factor ang ating chika for tonight. So makinig na po kayong lahat. So si Monique kasi, nung college daw siya, meron daw siyang LDR boyfriend. Pero meron daw siyang kaklase na talaga namang kinaiinlaban daw niya. Oo, parang kapag every time na makikita niya daw itong kaklase niya na ito, eh talaga namang sobrang attracted siya. To the point na parang, ang pogi-pogi niya talaga. Bakit parang, ang syura. Parang ganun daw. So, syempre, yung itsura daw kasi nung lalaki, medyo may pagka-chubby. May pagka-chubby, alam mo yung malaman, pero hindi sobrang taba, ganon. Tapos, alam niya kasi na naggi-gym yung lalaki. May itsura din daw. So, may pagka-pogi ang atake din nito ni Guy. Tapos, matalino. So, ngayon, parang, ay grabe, ikaw na talaga ang aking mapapangasawa. May boyfriend ka, tumigil-tigil ka diyan. So ngayon, ayun na nga, since, college nga siya no'n, may time talaga na sobrang kapag tinitignan daw siya nung lalaki, 'pag titignan niya din daw yung lalaki, grabe daw talaga ang kilig niya. May time na may performance task daw sila tapos video-video daw 'yun, ta's meron daw do'n magkaharap sila, tapos kinikilig-kilig daw siya, namumula-mula daw yung kanyang pisngi at inaasar-asar daw siya ng mga kaklase nila. Pero at the same time, may iba kasing kaklase siya na babae na ishini-ship itong lalaking crush niya sa iba, doon sa babae na yon. So parang hindi siya yung siniship. Okay lang naman sa kanya kasi may boyfriend nga naman siya. Ngayon, ang nangyari, parang after ng school, after, parang nag-sem break sila, ganyan. So wala nang pasok. Nag-break na din daw sila ng kanyang LDR boyfriend. Parang kasalanan niya din daw kasi kaya sila nag-break kasi nga may mga pino-post siya na mga, alam mo yun, nagsi-single posting na siya. So parang, parang hindi na 'to nagwo-work, okey na, tama na, tigil na natin 'to. Nag-break na daw sila ng kanyang boyfriend. Tapos nagulat siya kasi biglang may nag-chat ng, "Hello." Ay, kinilig daw siya, talaga namang ang pogi daw nung pagkaka-chat, eh. "Hello." Ay, ang pangit nun, "Hello," sabi daw. Siyempre nadi-distract ako sa sarili ko, 'te. Bakit ba walang unan yung tiyan ko? Nakikita niyo yung aking, malaking tiyan. So, siyempre, ayun na nga daw. Kinilig siya kasi nakita niya daw yung pangalan nung crush niya. Nag-hello. So ngayon hanggang siya, uy, talaga naman dali-dali talaga ni-replyan niya daw talaga. Sabi niya, "Ay, ito na ang simula ng pagiging in relationship namin." Talagang nag-o-overthink na siya na, "Ito na talaga, ano na 'to, talaga namang ano, fast forward na tayo, maging tayo na." Ganyan-ganyan. Tapos, nag-reply siya agad. So, chat-chat siya ganyan, ano, kilig-kilig na siya. Tapos ang nangyari habang nag-uusap daw sila, nag-aya daw itong si lalaki na makipag-date kinabukasan. Siya naman talaga naman, "Oo, sige tara, date tayo." Oo, crush na crush kita, eh, tara date tayo. Pero sa utak niya lang yun, hindi niya sinabi. Pa-sweet lang siya na, "Okey, saan?" Gano'n. "Okey, sige, anong oras?" Ano ba 'to, libre mo? So gano'n. So umalis daw sila kinabukasan, tapos nag-date daw sila. Sakto tirik na tirik daw yung araw. Tapos siyempre may pagka-awkward kasi hindi naman daw sila gano'n ka-close, tsaka parang naiilang din sila sa isa't isa. So wala silang mapag-usapan, ilang, hindi makatingin sa isa't isa, nahihiya pa, ganyan. Hanggang sa dumating na daw sila kung saan sila kakain. So kain-kain na daw sila, ganyan. Napapansin niya daw na itong si lalaki, ang bilis daw huminga at ang lakas-lakas huminga. Parang ano ba 'to, ba't naman 'to ganito huminga? Pero at the same time, kinikilig-kilig pa din siya kasi
Grabe, sige hingahan mo ako. Parang gano'n ang eksena. Eh, di go, sige, tuloy, hinga-hinga, ganyan. Ang lakas daw huminga. So, siyempre, siya naman daw, feeling niya, baka kinakabahan 'to kasi parang ano daw, parang medyo may pagkanginig yung hawak ng kutsara, ang bilis-bilis huminga, ang lakas, rinig na rinig habang nag-uusap sila, gano'n. Parang may hinahabol daw yung paghinga niya, ganyan. So, hanggang sa natapos na daw sila kumain, kinikilig pa rin daw siya, parang 'pag nagdidikit daw sila ng alam mo 'pag nagdidikit daw sila ng, katawan parang, ano ba 'yan, dikit na naman kami ng katawan. 'Di pa ako i-holding hands, eh, halikan mo na kaya ako. Ang OA, halikan agad. Hanggang sa ayun na nga, napansin nila na parang, "Uy, umaambon na, baka hanapin ka na, baka hanapin na tayong dalawa." So ngayon, since umaambon na nga, pauwi na daw sila. Ngayon, bigla daw lumakas ang ulan. So sumilong sumilong daw muna sila. So habang nakasilong daw sila, napansin niya daw na parang, pinoprotektahan daw siya ng arms nung lalaki para hindi siya mabasa. So talaga naman na parang, hala, ang OA. So parang ganun daw yung eksena nilang dalawa, parang sobrang kinikilig daw siya kasi, grabe, ayaw niya akong mabasa. Talaga ba? Okey, sige. Medyo usog nga ako dito kung saan mababasa ako. Tapos inuusog daw siya, "Dito ka nga, baka mabasa ka, usog ka dito." Wow. So grabe daw, kilig-kilig daw siya. So hanggang sa bigla daw siyang napakapit sa braso daw nung nung lalaki kasi nga parang mababasa na nga daw siya. So, okey, sige, dito muna ako. Ta's nagulat siya kasi, "Ay, sorry, gano'n. Tapos hanggang sa lumakas na nga yung ulan, tapos may dumaan daw na sobrang bilis na sasakyan. Saktong-sakto daw, may tubig daw dun sa harap nila, natalsikan daw siya ng tubig sa mukha niya hanggang sa damit niya. So, may putik-putik pa daw yun. So, parang nakakahiya, first ever date namin tapos may mga putik-putik ako sa katawan ko. Pero nagtawanan lang daw sila. Parang ang perfect nung moment, pero at the same time nakakahiya. Pero go, G pa din kasi masaya ako na kasama ka. Gano'n ang eksenahan. Ngayon, umuwi na daw sila. Pagkauwi daw nila, sakto daw, bigla daw nag-call itong si Guy. So, nag-call siya agad, parang, "Ay, grabe naman 'to, miss na miss naman ako. Kakakita lang namin, gusto agad ako makausap." Gano'n daw ang eksena. So, ngayon, talk-talk daw sila sa call, ganyan. "Okey, kung okey lang ako. Ikaw, kumusta ang uwi mo?" Kilig-kilig naman daw ito si Be. Hanggang sa nagde-deep talks na daw sila, tapos dumating na sila sa point ng usapan nila kung saan, "Bakit ako? Bakit siya?" Parang gano'n. "Bakit ako yung ano, dinate mo ngayong araw na 'to? Dami-daming magaganda sa school natin, mga kaklase natin, ang gaganda-ganda nila, bakit ako?" So naman daw si lalaki, "Kasi namumukod-tangi ka, eh." Ikaw yung kapansin-pansin sa lahat ng mga babae sa room natin, ganyan. Ngayon, ito naman si ate mo Monique, ano daw siya, nagtataka pa din siya kasi kung bakit ako talaga, hindi naman ako kagandahan at saka AI girly ako, ma-ChatGPT lang talaga ako, hindi talaga ako matalino. So ngayon, bigla daw nagtanong itong si Guy, sabi daw ni lalaki, "Ikaw, bakit ako?" Sabi naman daw niya, bigla daw nagsalita yung lalaki, sabi naman daw nung lalaki, "What factors?" Gulat daw siya, te. Hala, in-English ako. Eh, 'di ba bobo ako? Hala, ang bagal nung ChatGPT, hindi nagle-loading, ang bagal ng signal ko, ano yung factors? Ano sasabihin ko dito? Anong factors? Gano'n-gano'n daw siya. So, parang hindi niya daw alam yung sasabihin niya. Anong factors? Shit, ano yun? Okey, sige, keep calm and never give up. So, keep calm lang talaga ang atake niya. Ang sabi niya naman daw, "Gano'n din." Sabi niya daw, "Gano'n din, ikaw din yung pinakapogi sa mga kaklase natin na lalaki, namumukod-tangi ka, ganyan-ganyan." So, parang inulit niya yung sinabi nung guy, pero naka-paraphrase, gano'n.
Gano'n. So hanggang sa ito daw lalaki hindi daw tumitigil magtanong, parang hindi daw siya na-satisfy doon sa sagot nito ni Monique. Nagtanong pa din daw siya tapos sabi daw ni Monique, "Ano naman 'to, factors na 'to, hindi ko nga alam sasabihin ko dito, hindi ko alam yung sasagot ko." Sabi daw ni Monique, "Sige, isipin sige isipin ko pa, i-chat ko na lang sa'yo mamaya." Sabi daw ni Monique yun. Hanggang sa bigla daw inend nung lalaki yung call nila. After daw nung call nila na yun, bigla daw nag-chat yung guy. Sabi daw nung guy, hindi pa ako ready makipagrelasyon. Nagulat daw siya kasi ala, te, ikaw yung unang nag-chat sa akin, nag-hello. Nakipag-date, inaya mo ako mag-date-date ha. Tapos ngayon, nag-engage ka. Tapos ngayon, magbe-brace for impact na ako. Bigla kang may shield? Ayos ka. Ayos ka, ha? Galing mo, ha? So, medyo nainis daw siya kasi ano, dahil hindi ko alam yung factors, kaya ano, masyado ba akong bobo para sa'yo? Porket hindi ko yun alam, hindi lang gumagana bigla-bigla yung ano ko, chat GPT ko. Hindi ko lang ma-search agad kung ano ba yon. Tapos ayaw mo na agad sa akin, hindi ka talaga ready agad. Hindi ka na satisfy sa sagot ko. Grabe ka naman. Parang ganun lang daw sa isip niya. So, bigla daw nag-chat ulit yung lalaki. Sabi ng lalaki, "Thank you for understanding." Siya naman daw, "Thank you for understanding mo, ulo mo. Di ko naintindihan. Kung maggugulo-gulo ka ng buhay dito, saya-saya ko mag-isa dito. Crush lang kita, happy-happy crush lang kita, hindi kita i-cha-chat pero ikaw yung nagsimula eh." Gano'n siya, grabe 'to, sasaktan lang ako. Parang gano'n, bilis ng mga pangyayari eh, 'no? Hanggang sa nagulat daw siya, kasi bigla daw nagkaroon na ng girlfriend itong si lalaki. So parang, ay, not ready relationship mukha mo. Anong not ready, meron ka nga diyang girlfriend? Tapos hanggang ngayon umaasa pa din daw itong si Monique dito sa lalaki. Ay naku girlie, tigil-tigilan mo yan, hoy! Goodness gracious, ang atake mo, te, wag na. Ayaw na nga sa'yo eh. At saka, hindi ka tinanggap te kasi hindi mo alam yung factors. O, doon ka sa taong tatanggapin ka kahit hindi mo alam. Kahit may mga words na hindi mo alam. Oo. Ano ka ba? Uy, pilit yung sarili mo dyan. Pero anyway, sobrang tuwang-tuwa ako sa kanya kasi sabi niya din dito, "I appreciate you so much, Ate Mauj. You are my favorite kachismisan. Feel ko best friend kita." Thank you so much, bestie. Mag-proceed na po tayo sa ating next na chika. So this chika is from Ellie. Nabasa ko na ito, na-type ko na din, na-review ko na din ng kahit papano. Makinig na kayong lahat dahil ito na ang chika ko. So ngayon, ito daw si Ellie, pumunta daw siya sa Cavite kung saan sa bahay ng kanyang lola. Kasama niya daw yung mga matatanda niyang pinsan. Or meron din naman daw siyang pinsan na kasing edad niya. Pero alam niyo yun, may mas matanda siyang pinsan. So nagpasama daw siya sa matanda niyang pinsan doon daw sa tindahan sa harap nila dahil nagtitinda daw yung tindera doon ng wax candy. At gusto niya daw kumain ng wax candy at gusto niyang itry yung wax na candy. So ayun na nga, sabi daw sa kanya nung iba niyang mga pinsan bago sila pumunta dun sa tindahan eh, "Mag-ingat ka diyan sa tindera diyan ha, masungit 'yan at saka alam mo may pagkapiloso po. Tsaka huwag mo masyadong pansinin kung ano-anong mga sinasabi niyan." Sabi daw ng mga pinsan niya. So siyempre si Ellie naman daw, wala naman daw siyang pakialam. Okey, sige bahala siya. So ang suot-suot daw ni Ellie that time ay, naka-dress daw siya na color red tapos naka-denim na jacket, talaga naman. So ngayon, pumunta na daw sila dun sa tindahan. Pagpunta daw nila dun sa tindahan, si ate tindera daw, nakataas daw agad ang kilay sa kanya ta's tinignan daw siya mula ulo hanggang paa. Siya naman daw parang, pili-pili lang daw siya ng candy ganyan, ng ano, ng wax candy. Bigla daw nagsalita yung ale, sabi daw nung matanda na tindera, "Taga dito ka ba, Neng?" Sabi naman daw niya, "Hindi po, taga Manila po ako." Kaya pala mayabang. Ay, sabi daw ni ate, hindi niya daw masyadong pinansin, pili pa din daw siya. "Yabang-yabang 'te, hindi ako bibili dito, sige." So, pero ayun, pili-pili pa din daw siya ng, bibilhin niya. Maya-maya daw, si ate daw, nakatingin pa din daw.
ayaw daw talagang tumigil ng tingin sa kanya. So, nung magbabayad na daw sila, bigla daw siyang nagsalita. Sabi daw ni ate tindera, "Ano ba 'yan ining ang suot mo? Mukha kang Japayuki." Nagulat daw siya, parang, "Ay, napagano'n ako, oh. Napagano'n ako sa'yo, oh. Mikay, napagano'n ako." Nagulat daw siya kasi, "Hala, bumibili lang naman ako dito ng wax candy, ah." Na yun, nainis daw siya dun sa tindera kasi bakit ganun daw magsalita. Kahit alam mo na yun, may disclaimer na ng mga pinsan niya, pero nasaktan pa din daw siya sa sinabi ni ate. Pero alam nyo, ano naman kung Japayuki, alam nyo ba napaka ah, laki ng respeto ko sa mga Japayuki dahil work is work at talaga namang, alam mo, mas mayayaman pa yan sa inyo. 'To si ate tindera talaga, oh, judgemental, oh. Grabe ka naman. Tigil-tigilan mo 'yan, 'te. Uy, uy, mabalik 'yan. Anyway, mag-proceed na po tayo sa ating next na chika. By the way, ang ating ichichika po pala for today's podcast ay 10. Okay, so sana nag-e-enjoy kayo dahil nasa kalagitnaan na tayo. Kung hindi kayo nag-e-enjoy, grabe, oh my God, please mag-enjoy kayo, please. Pinilit na lang. Anyway, mag-proceed na po tayo sa ating next na chika. Ito na po, nabasa ko na ito, na-review ko na din, makinig na kayong lahat dahil ito na ang thank you so much, tama, chika ko. Sa mga hindi nagsalita, grabe kay J nyo, ah. Anyway, ito na. So this chika is may kilig-kilig factor pero at the same time parang may pagka-horror pero ayun na nga, mag-proceed na lang tayo. Nung grade 9 daw kasi itong si babaeng Chururut, meron daw siyang boyfriend. Ay! Tapos, mahal na mahal daw talaga niya itong boyfriend niya. Talaga na bang, "Ooh, we are together." Ay, akala mo talaga may kantang gano'n, 'di ba? Parang sobrang masayang-masaya daw siya dahil naging boyfriend niya daw ang boyfriend niya nung grade 9 siya. So ngayon, tawang-tawa ako dito kasi every time matatapos daw ang klase nila, 3:00 ng hapon ang tapos ng klase, ay pumupunta daw sila sa dating area nila. Doon daw sila talagang magde-date at magpapalipas ng oras, mag-i-stay sila doon para alam niyo na, maglambingan at ang location, sementeryo. Dun daw sila palaging nagde-date, talaga naman, kasi alam niyo, ewan ko anong meron sa sementeryo, ba't gusto niyong makipag-date diyan? Pero sige, trip niyo 'yan, eh, anong gagawin ko, 'di ba? So ngayon, pumunta na daw sila sa place nila. Ay, talaga naman. Ano ba 'yan, may favorite ba kayong, ano diyan, like may favorite ba kayong pin location sa mismong pin location sa mismong sementeryo? Talaga dun talaga kayo tatambay talaga sa may mga ano dun, kung ano man yung meron dun, Diyos ko po. Anyway, ayun na nga. Tapos, pagkadating daw nila dun sa sementeryo, kalmado lang, chill, silang dalawa lang, kasi yun naman yung gusto nila eh. Hanggang sa ang sweet-sweet daw nila, nagtatawanan, nag-uusap, tapos parang bigla daw dumilim ang kalangitan. Yung tipong parang uulan, oo, kumilimlim, pero hindi naman daw umulan at hindi din naman daw umambon. Medyo dumilim lang daw yung langit. Siguro kasi ano na din, maggagabi na din. So ngayon, habang nandun sila, nakasandal daw ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang boyfriend. So habang nakaganyan daw, sobrang kinikilig daw siya. Talagang hindi niya daw maintindihan yung kanyang nararamdaman that moment kasi parang pagod na pagod siya pero si boyfriend ng kanyang pahinga. So syempre, nakapatong ang ulo niya sa balikat. Maya-maya daw, yung boyfriend niya daw nagsalita. Sabi niya, "Mahal, ikaw ba yun?" Sabi naman niya, "Ha? Ikaw ba yun, mahal? Yung kumalapit sa akin?" "Ha? Hindi ako yun." Gulat daw yung boyfriend niya. Medyo nagulat din siya pero at the same time, hindi niya masyadong pinansin. So, "Mahal yung totoo, ikaw ba yun?" "Hindi po." "Hindi po, ate." Sabi niya, "Hindi po." So, since pagod nga siya, hindi niya pinansin masyado na natatakot na pala yung kanyang boyfriend. Hanggang sa maya-maya daw, habang nakasandal pa din daw siya sa balikat, yung boyfriend niya daw, lumingon daw sa kabila niyang side kung saan walang ulo yung kanyang girlfriend. I mean, hindi nakalagay yung ulo sa balikat, hindi walang ulo yung girlfriend.
Nakalagay yung ulo yung sa balikat niya. So, dun siya sa kabila tumingin. Pagkatingin niya, wala daw talaga eh. Tapos, maya-maya daw, di okay na, kalmado na lang daw sila ulit. Bigla daw may kumalabit na naman. Sabi niya, "Uy, mahal, ano ba? Ikaw ba yun?" Hindi nga ako yun. Bakit ba? Kalmado-kalmado ko nga lang dito. Hindi nga ako gumagalaw. Ito yung kamay ko, oh. Sabi daw niyang gano'n. Hanggang sa yung boyfriend niya daw bigla daw parang kinikilabutan na daw tapos hindi na daw maintindihan yung gagawin. Para daw siyang, alam mo yun, parang nababalisa na tapos ang lamig-lamig na daw ng pakiramdam ng boyfriend niya. Bigla daw sabi ng boyfriend niya, "Halika na, alis na tayo dito be." "Mahal, alis na tayo dito kasi parang iba na yung pakiramdam ko, hindi ko na gusto dito." Ba't kasi diyan kayo magde-date? Ba't kasi dun yung gusto niyo ano yan, bulor? Ay, ang talsik na may laway ko. Ibabalik ko lang. Bakit kasi sa lahat ng puwedeng place, location ng inyong pag-i-stayan, pagtatambayan na mag-jowa, dun talaga sa sementeryo? Ano ba kayo? Ang ginagawa niyo diyan, te? Ayan tuloy, may kumalapit tuloy sa'yo. Hala, ayan, may kakalapit na din sa'yo. Hala. Wala. Ano ba? Ayun daw. So ayun, natakot daw yung boyfriend niya hanggang sa umalis na lang daw sila doon sa sementeryo. Buti naman te, Diyos ko, baka naman may nakiki-join. Parang, ano nga sabi ni Sophie Prime? Psst, pa-join. Anyway, okay, good vibes. Next chika na po tayo. Okay. Grabe, parang napapagod ako sa mga napili kong mga chika ngayon ha. So, ang ating next na chika po ay tungkol sa friendship. Parang sad chika siya actually. So, nabasa ko na ito, na-review ko na din, ichichika ko na sa inyo, makinig na kayong lahat. Kaya naman, ito na ang chika ko. So, nagsimula ang kwento kay Chururut. So, hindi siya nagbigay ng specific name niya, kaya tawagin natin siyang Chururut. So, may nangyari daw kasi na hindi niya inaasahan. Meron daw siyang isang matalik na kaibigan na lahat ng sikreto niya, insecurities, nasabi niya na daw dito sa kaibigan niya na ito. Palagi daw silang magkasama, sabay kumain, sabay umuwi, sobrang komportable sa isa't isa, yung tipong parang pangmatagalan na friendship na talaga ito. Sobrang saya daw niya kasi siya ang kanyang naging kaibigan. Sobrang masayang-masaya talaga siya sa buhay niya kasi meron siyang tinatawag na kapatid. Kumbaga, parang naging sisters daw sila nitong kanyang friend. O hindi lang friend as in closest, bestest friend talaga ang atake nilang dalawa. Hanggang sa parang napansin niya daw itong kanyang best friend, eh, unti-unting may distance na daw sa kanilang dalawa. So siya as best friend, inintindi niya daw kasi baka mamaya kailangan niya ng space or baka mamaya may iniisip siyang sobrang bigat at ayaw niya munang i-share sa akin. Sige, okay lang. Pagbibigyan ko siya, parang ganyan. Take your time, bestie. Parang ganun naman siya. Hanggang sa parang napansin niya na, hindi kasi may iba na daw sinasamahan yung kanyang kaibigan. Parang hindi na daw siya yung kaibigan, gano'n. Hanggang sa nalaman niya daw na itong best friend niya, ipinagkakalat daw lahat ng sikreto na sinabi niya sa best friend niya. So parang, ay grabe, you betrayed me. And I know that you will never be sorry. So ganun daw, as in na-betray daw talaga siya na parang grabe pinagkatiwalaan kita sa lahat ng mga sikreto ko, lahat ng insecurities ko, tapos ikinuwento mo sa iba? At ang malala pa dito, pinagtatawanan niyo ako. Para daw siyang sinipa-sipa, binugbog, parang mas okay pa daw saktan ka physically pero yung emotional na naramdaman mo, kapag nakikita mo yung kaibigan mo na kapag naglalakad ka, titingnan ka, tapos pagtatawanan ka, parang grabe, anong ginawa ko sa'yo para ganyanin mo ko? Grabe, ang sakit daw sa puso na ganun daw yung ginagawa nung kanyang kaibigan. So ngayon, dumating na sa point na hindi siya gumante, unti-unti na lang daw siyang, hindi niya na din pinansin yung kanyang kaibigan, tapos parang wala, nag-fade away na lang siya sa buhay ng kanyang kaibigan. Parang sabi niya sa sarili niya na, ay hindi, okay, kung ganyan ka, sige, natuto na ako.
hindi na kita babalikan. Ah, gano'n ang eksena. So, alam niyo, ang sakit kaya nun, like, ah, masakit mawalan ng close friend, like real lang. Pero at the same time, may isip mo din na, gano'n talaga. Okey lang mawalan ng kaibigan, huwag kayong masyadong, ma-heartbroken. Oo, masakit siya, masakit talaga mawalan ng kaibigan, pero at the same time iisipin mo na lang yung growth mo. Baka na-outgrow mo na sila, kaya wala na sila sa buhay mo, parang gano'n. So, let's proceed seryoso ko naman nun. So, let's proceed na po sa ating next na chika. Ito talaga, grabe talaga itong next na chika natin. May pagkahalo nga, kilig-kilig eksena talaga 'to. Pero at the same time parang, doppelganger? Gano'n. So ito na, makinig na kayong lahat, nabasa ko na ito, na-type ko na din, ichi-chika ko na sa inyo, kaya naman ito na ang chika ko. This chika is from Chururut. Nung first year high school daw kasi itong si Chururut, babae 'to ha, may pagkabulakbol siya. Tipong, sobrang, titibo-tibo ang atake niya sa buhay niya. Tapos talaga namang, ano siya, one of the boys, gano'n. So, kabisado niya na daw ang seating arrangement ng kanilang, classroom. Lagi siyang nasa likod. Ang katabi niya daw sa kanan niya ay si Gabriel, na tawagin na lang nating Gab. At ang katabi niya naman daw sa kaliwa niya ay si Nico, na kanya talagang closest na kanyang close best friend. As in close na close daw talaga sila ni Nico. Pero si Gabriel, tahimik, hindi makapasag pinggan, at saka may pagkasuplado. So, di niya daw masyadong pinapansin kasi nga, ano sila, opposite daw kasi talaga sila ng characteristics, ng personality, ganyan. So, ngayon, ayan na, magkausap sila palagi ni Nico. Tapos, dumating yung araw kung saan intrams day daw nila. So, ngayon, intrams nila, pagkapasok niya sa eskwelahan, nakita niya daw si Gabriel or nakita niya si Gab. Tapos, ayun, katabi niya pa nga daw sa upuan eh. Tapos, since hindi nga nagsasalita si Gab, di niya na lang din pinansin. So, focus siya dito kay Nico. Usap daw sila ni Nico, chikahan sila ni Nico, hanggang sa after 20 minutes daw, pinapila na daw sila ng kanilang teacher para bumaba para manood ng intrams. Sabi naman daw niya, tara na Nico, pila na tayo. Tapos nakita daw niya na una na daw pumila itong si Gab. So si Gab nandun na daw sa pilahan. Tapos sila, nahuli na daw sila ni Nico. So ngayon, after daw nila manood sa intrams, bumalik na daw sila sa classroom. Pagbalik daw nila sa classroom, nakaupo daw siya doon, kalmado lang. So napansin niya daw na, ay, ba't wala si Gab? Ano nangyari dun? Baka sumakit yung tiyan. Baka nasa klinik. Okay. Hanggang sa makalipas ang ilang minuto, wala pa rin si Gab. Baka nga talaga sobrang sakit nandiyan, baka pinauwi na. O baka naman nasa CR lang. Anong nangyari do'n? Hanggang sa ilang oras nang nakalipas, di pa rin talaga bumabalik si Gab. So do'n na siya nagtataka kasi di daw siya sanay na wala siyang katabi, parang gano'n. So ngayon, yung isa daw nilang kaklase, kinalabit niya, "Uy, boy, nakita mo ba si Gab? Nasaan siya?" Sabi naman daw nung kaklase niya, "Ha? Si Gab? Bakit? Absent yun eh." "Ha? Absent si Gab?" Dun daw siya kinalibutan kasi hindi daw talaga mawawala sa isip niya na, nakita ko talaga siya pumasok kanina, katabi ko pa siya kanina, hindi siya nagsasalita, tapos nauna pa siyang pumila, pababa kami doon sa papuntang intrams. As in, nandito talaga siya. Tapos di daw siya makapaniwala. After daw nun, sunod-sunod na daw yung horror experiences niya. Tapos hanggang sa nakikwento niya na daw ito kay Gab. So, habang kinikwento niya daw ito kay Gab, unti-unti na din daw silang nagiging close. Tapos, every time na nakikwento niya din daw kay Gab na, nakita talaga kita, boy. As in, akala ko talaga ikaw yun, tas absent ka pala nung araw na yun. Sabi naman daw ni Gab, oo, absent ako, paano mo ako nakita? Tapos, every time na yun daw yung pinagkikwentuhan nila, natatawa daw si Gab. Tapos, ang pinaka-plot twist ng story na to, ayun daw ang simula ng pagiging close nila ni Gab at naging boyfriend niya si Gab. Grabe naman yun. Grabe yung build up ng story no? Tapos hindi daw niya talaga in-expect na, ay, magiging boyfriend ko pala to.
Diyos ko, katahi-tahimik na tao. Naniniwala daw siya sa parang anong tinawag natin dito, opposite attracts. Ayun. So, as in opposite attracts talaga sila ang eksena nilang dalawa. So, ayun, naging magjowa daw sila dahil sa experience daw niya na horror na yon. Ganon. So, ngayon, may pinag-uusapan na sila. But at the same time, nadagdag pa yung mga pinag-uusapan nila para mas maging close sila. Grabe naman yung kwento na yun. Oh, congratulations sa inyong dalawa at magjowa kayo. Sana tumagal kayo at sana marami pa kayong ma-experience na horror sa mga susunod niyong buhay. Hindi, joke lang. Hindi, I wish you well. Oh, grabe. Oo, yun na po. Hala, grabe. Last chika na po natin ngayon. Pero gusto ko lang pong sabihin sa inyong lahat na itong last na chika natin ay talagang sobrang masaya. Sobrang excited talaga akong ikwento 'to kasi talagang sobrang funny niya. Kaya naman makinig na kayong lahat. This chika is from Ayla. Nabasa ko na ito. Ichi-chika ko na sa inyo. Kaya naman ito na ang chika ko. So si Ayla daw kasi nung sila ay college student, nagkaayaan daw silang mag-inuman, magkakaklase. So syempre since college na sila, may karapatan talaga silang uminom-inom na, 'di ba? So ngayon habang umiinom daw sila, andiyan na daw yung biruan, yung tawanan, yung parang bigla-biglang may nagdadrama. Tapos alam mo yun, parang epekto na talaga to ng kademonyuhan ng alak. As in lahat sila nagsasaya na talaga. Hanggang sa may nagulat sila kasi yung isa nilang kaklase, nasa katabi daw ng trash bin. Parang face to face daw sila ng trash bin. Since may mga tama na nga ang madlang people, talaga namang, ay talaga ito may tama talaga to. Bakit nakasaharap to ng trash bin? So ngayon, hanggang sabi daw nila, huwag nyo, hayaan nyo, baka mamaya masuka-suka yan, o baka kaya humarap sa basurahan, baka masuka, hayaan na natin, huwag na natin masyadong pansinin. So saya-saya lang daw sila, usap-usap, ganyan. Bigla daw umiyak yung nandun sa may trash bin na kaklase nila. Iyak daw ng iyak. Tapos nagulat daw sila, ba't umiyak yun? Ano yun? Ba't siya umiyak? Tapos, ito naman daw yung kaklase nila na nasa trash bin. Yung piso ko. Yung piso ko. Lah, baliw, umiiyak dahil sa piso. Ganun daw sila magkakaklase. Ba't umiiyak to dahil sa piso? Ano yun? Anong nangyari? Tapos, hanggang sa, ayun na nga, ba't umiiyak to dahil sa piso? Iyak daw siya. Uy, babe, ba't ka umiiyak dyan? Yung piso ko. Yung piso ko. Ano ba yung piso na yan? Huwag mo nang isipin yun. Baka nawala na yun. May mga piso kami dito. Hanapin namin para sa'yo. Hindi, piso ko. Yung piso ko, yung piso ko. Ano ba yan, be? Mag-ambagan na lang tayong lahat, ha? Bigyan natin 100 to, kawawa naman eh. Hindi, yan, yung piso ko. Mawawala yung piso ko. Hindi ako makakauwi kapag wala yung piso ko. Asan yung piso ko? Yak daw talaga siya. Mas lalo daw siyang umiyak nung binibigyan siya ng solusyon. Parang ito solusyon, bigyan ka namin ng piso. Bigyan ka namin ng 100 para mas malaki yung piso mo. Ganyan-ganyan. Hindi daw talaga. Ayaw niyang patinag. Ay, mas lalo daw siyang umiiyak. Ay, grabe, lasing na ata to, sabi nila. Sige, sige, hanapin na lang namin yung piso. Sige, maghahanap kami. So, sabay-sabay kami maghahanap. So, sila daw, magkaklase. Hanap daw sila ng piso. Maya-maya daw, yung isa pa nilang kaklase ay pumunta daw sa CR. Pagpunta daw sa CR, talaga namang nagulat daw. Yak! Sabi daw nung isa nilang kaklase. Oh, ano ba yan? Bakit may pustiso dito sa lababo? Tapos ngayon daw, yung kaklase daw nila na umiiyak sa harap ng trash can o ng trash bin, dali-dali daw tumayo at pumunta daw sa CR. So lahat daw sila parang na-stun sila na parang, ay, anong nangyari? Tapos ngayon, pagkalabas daw nung lalaki, pagkalabas daw nung kaklase nila na nandun daw sa may trash bin, di ba nga, pumunta ng CR, tapos lumabas, sakto daw pagkalabas, nag-smile daw, sabi niya, okay na, nakita ko na. Lintik na yan! Akala ko piso yung hinahanap niya, punyemas, pustiso pala. Diyos ko po, nalintikan na. Ayun daw, nawala daw yung tama nilang lahat. As in, parang umurong yung mga alak sa katawan nila. Tapos wala na. Okay na, sige, isa pang round. Inuman ulit. Ay, naku, Diyos ko. Ay, Diyos ko, Ayla, maraming salamat sa chika mo na yun. Talaga sobrang good vibes. Oo, natapos talaga yung podcast natin na talaga namang masaya ako. Sana nag-enjoy kayo, no? Kasi, grabe, sobrang
sobrang nag-enjoy talaga ako as in kung alam niyo lang. Kaya gusto kong magpasalamat sa lahat ng mga nagse-share ng mga chika-chika, ng mga chikret. Yung chikret po sana kung puwede, mas iklian pa po natin, yung pinaka-context lang talaga nung sikreto niyo yung ise-send niyo, talaga namang goods na po yun sa akin. Wag na pong masyadong mahaba, oo. Kasi baka naman napapagod na kayong mag-type. So ayun, every Friday, 7 PM po ako mag-a-upload ng aking podcast. Yung twice upload per week, grabe may mga nag-comment kasing gano'n. So, pag-iisipan ko po talaga as in, sa lahat po ng gustong mag-send ng inyong mga chika-chika, ng inyong mga chikret, don't forget i-visit ang aking profile, TikTok, Facebook, Instagram. Do'n po available po yung link na nasa bio ko. Pag-click niyo po nung link, automatic ma-forward po kayo sa Linktree ko at do'n po makikita niyo yung share your chika and share your chikret. Kayo na po bahala kung anong gusto niyong i-share. Ayun lamang po, grabe. Thank you so much everyone sa pakikinig. Huwag na huwag niyo pong kalimutang i-follow din ako sa aking Spotify and i-subscribe ako sa aking YouTube. Ayun. Thank you so much everyone for watching and for listening. Hindi ko po alam kung ano matatapos na basta bigla na lang po mawawala. Thank you so much po.